Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan naman po natin ngayon, ito pong isang malaking, ano ba tawag rito? Hindi naman kalokohan ito eh. Pero malaki hong abala, no? Dahil po sa katarantaduhang ginawa rito ng mga incheck. Okay. Ito ho yung insidente noong June 17, di ba? So may naputulan ng daliri, makatapos silang lusubin at kuyugin itong ating mga Navy diyan po sa Rore. At doon na mismo sa tabi na ng BRP Sierra Madre. Kaya nga ako mismo na alarma at sabi ko, malaki ang possibility na akyatin nila ang BRP Sierra Madre. 'Di ba? Maaaring kulang na lamang po sa command na, oh, alisin yung mga rubber boats na yan and then pasukin ang kalawanging barko. 'Di ba? Kaya lang nung time na yun hanggang duro-duro lang sila eh. 'Di ba? Hanggang duro-duro lang. Now, eto naman, yung resupply na 'to, inabot po ng 12 hours ang delay. Bakit? Kasalanan po ng Navy? Kasalanan ba ng Coast Guard? Ewan natin. Bakit kasi sila nag-break up? 'Di ba? So ngayon, ah, ayon po rin sa balita, eh, etong panghaharas na ginawa nila, aba, dumating pa ho etong ano, 'tong battleship ng ano, ng eto, Evacuation sa mga sundalog na saktan, hindi tinantana ng China Coast Guard. Sa video na nakuha ng PTV ayan, News, namataan ng Hubei-class missile boat. 'di ba? Naandun din ang Hubei class missile boat. Kaya po yung babaeng reporter ng either ABS-CBN nata ito or GMA noong panahon ni dating Pangulong Duterte, no? Natatakot na takot 'yun, parang si Bernadette Sembrano 'yun. Takot na takot siya dahil nakita niya po yang barko na 'yan. Alam mo naman ang capability niyan, may missile 'yan. Pagka inabot ng alipango sa utak yung piloto, yung kapitan niyan o yung commander, 'di ba? Pupuwedeng ipahabol yung barko nila sa missile. At very rare 'yan na nakikita. Pero ito hong insidente nung nakaraan, inilabas na naman nila. Actually, itong insidente na 'to nung nangyari nung panahon nila dating Pangulong Duterte, mabigat na rin ang sitwasyon do'n. Kaya lang, sa kanya naman kasi dahil nga ay talagang takot siya sa China, 'di ba? Wala siyang strong words ng condemnation. Bakit nandiyan? Kasi nga pinayagan pala niya na ang tropa ng mga Chino ay magpatrolya sa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Kaya nga lumaki ang ulo ng mga Chino na feeling nila kanila yung lugar dahil for 6 long freaking years, pabalik-balik sila, paruot parito, 'di ba? Nakuha nilang ipatigil yung ongoing activity ron sa isang feature dahil natakot sila si dating Pangulong Duterte na baka magalit ng mga inchik. Oh. Now, eto naman po, lumitaw uli. At tako, nag-shadow na naman sa Philippine Coast Guard. Ng PLA Navy na nakasunod sa rib ng Philippine Coast Guard. Nagsagawa ang naturang missile boat ng dangerous maneuver, Ayan oh. katuwang ang mga rib ng Etong nakaitim sa gitna, mga Pilipino yan. Inikot-ikutan nila, tapos nasa tabi lang, 'di ba? Hindi lang ito simpleng nag-shadowing eh. Ayan oh, katabi lang oh. Oh. Nung panahon ni Daddy Diggs, malayo 'yan. Nakita lang nila. Pero ngayon, lumapit pa. Ano ang ibig sabihin nito? Ito, ini-intimidate talaga tayo rito. Tinatakot tayo. Oh. Bakit? Nasanay po kasi ang China na ang presidente natin noon ay takot sa kanila. Ha? Bulong pa lang ni Xi, warning pa lang, 'di ba? Na baka magkagulo, there might be trouble, digmaan na agad. Nuclear missile na agad. So, na kung tutuusin, pwede nga niyang
Sarilinin na lang yun eh. Isikreto na lang ngayon pero idinaldal pa. Bakit? To appease China? 'Di ba? O talagang puppet ng China? No. Ngayon, hindi lang lumitaw, ah, tumabi pa. Dangerous maneuver katuwang ang mga rib ng CCG, kung saan nahampas ng malakas na tubig ang rib ng PCG. Wait here. Okay. Sa meeting point ng Medevac, 6 nautical miles mula sa Ayungin Shoal, nakabantay pa rin ang rib ng China Coast Guard. Naka-standby rin sa malayo ang hospital ship ng China. Inisip ko nga, sabi ko, bakit merong hospital ship ng China? Ano to, bilang paghahanda nila kapag nagkaroon ng gulo, nasakta ng mga Pilipino. Kasi paniwala po nila dito, they were able to destroy all camera. Nasira nila yung electronic nung rib, nasira nila yung cellphone. So kung magkaroon pa ng gulo at may mga Pilipino na masaktan, magpapakita sila rito ng sila na yung mag-humanitarian mission. Sila na yung magre-rescue ron sa walo o kung sino man, lalo na kung yung mga nasa barko mismo ng BRP Sierra Madre ay naglundagan at nakigulo. 'Di ba? So naabandon na yung barkong luma, yung base nila, tapos nasaktan, dadalhin diyan sa hospital nila. Humanitarian eklabo plus nakakuha pa sila, 'di ba? Ng panibagong base na naman na kanilang i-develop into military station o military base diyan sa Spratly Islands. Grabe nga eh. Sabi ko, bakit may dala tong ano, 'di ba? Hospital. Hanggang sa ilipat sa barko ng PCG na BRP Cabra ang mga sundalong Pinoy. Yan, 'di ba? Dati si BRP Cabra, ito ay mainstay, 'di ba? Mainstay ng mga ano yan, ng mga resupply mission. Pero tignan nyo, inabot ng gabi, wala. Talagang sinolo kasi ng Navy ang lakad na to. Nakasunod pa rin ang mga rib, fast craft at barko ng China Coast Guard. It is really very unfortunate to note that even that humanitarian purpose of evacuating our wounded, may ganun pa rin pong actions na ginawa itong CCG. Alam nyo, sabi nga ni Jay Tariela, nakipag-coordinate na kami sa kanila, sa Chinese Coast Guard. Kung ano yung gagawin, bakit dumarating yung Coast Guard, anong gagawin. It is a medical rescue mission. Pero hinaras pa rin sila. Diba? So, what's the meaning of all this? Diba? Ano ba? Hindi na ba talaga nakakaunawa ng humanitarian, ng pagiging magkapitbahay? Diba? Wala na bang ganong klaseng sense itong mga Chino? Diba? Bakit ganon nakalupit? Oh. So, maakma nga sa sinasabi ko na ang China, never nila tayo talagang trinatong bilang kapitbahay, bilang kapitbahay na kaibigan. Hindi. Imposibleng gawin nila yan. Imposible yan. Ang ginagawa nila, kung pabor sa kanilang interes, di ba? Good. Pero pagka hindi na pabor sa kanilang interes, itsipuera ka. Kagaya nung binudol sila ni Duterte noon. 'Di ba? O di 2020 initsipuera na siya. 2021 anong ginawa? November 5 o 6 yata. 2021 winater cannon yung resupply mission. Yun yung una eh. Hindi nagkakamali sa panahon niya, winater supply. Bakit? Na-scan, may bit-bit pala yung mga barko na yung nagdadala doon yung resupply ng mga construction materials ng mga panukod. O edi, winater cannon, nagulat pa siya ron. 'Di ba? Almost a week bago niya yun nakondena. No. Very, very light. Kaya nitong pagpasok ng nito ni PBBM, nire-reorient din siya ng mga incheck na, meron kami kasunduan meron status ko. Status ko, kung ano yung hawak, wala na bago-bago ha. Wala na galaw-galaw. Dito naman sa gentleman's agreement, yung mga unang kasunduan, yung declaration on the South China Sea noong 2002. Walang militarization, walang galawan ng mga wala nang magdadagdag ha.
Tapos yung status ko pa, wala na tayong ano diyan, reinforcement. Hayaan na lang yan na kung ano, pero humanitarian mission, pinapayagan namin. Oh. Kung umuurod si PBBM, di pagsuko sa kanila yon, di ba? Natural lang na may masaktan dyan ng mga sundalo natin. That's part of the game. Nagsundalo sila eh. Oh, bahagi yan ng pinanumpaan nila. Parang mga doktor, parang mga ano, yung mga tawag dito, mga kapulisan. Oh, bahagi na yan. Talagang ganun. But in the end, no, we prevailed with the help of the Philippine Pero Coast mo Guard. gago talaga. Muling nanindigan ng AFP na ipagpapatuloy ang road emissions at magkakaroon ng adjustment upang maiwasan ang kaparehong insidente. Hanggang sa medical evacuation. Diba? So, dapat po, ganun lang yung tamang report, yung sinasabi rito. Nanindigan ng AFP na ipagpapatuloy ang road emissions at magkakaroon ng adjustment upang maiwasan ang kaparehong insidente. Tama, di ba? Hanggang sa medical evacuation. Dapat hanggang ganun lang ang pagbabalita, magkakaroon ng adjustment. Hayaan natin ang China mag-isip kung anong gagawin ng Pilipinas. Hindi yung tayo pa yung ini-spoon feed na natin kung anong gagawin natin eh. Oh. Dapat ganun lang sila. Ang sinasabi ko nga na ang dapat gawin ninyo nung wala pang nilalabas ng mga videos and pictures ang AFP. I don't know, baka they were trying to conceal the incident kasi hindi rin nila sinasabi agad na nangyari iyan sa tabi ng BRP Sierra Madre. 'Di ba? Naglabas sila ng very general statement, pati si Gibo Teodoro. So walang may gustong magsabi sa atin ng katotohanan kung ano ba talaga, what exactly happened. Oh, hanggang sa eto na, madaling araw nilabas na yung mga videos, yung mga pictures. 'Di ba nakuha na sa Twitter. Ay nako. Kako, ay labas ninyo kung ano ang nangyari. Pero wag ninyo, please, refrain to tell publicly your plan. Oh, dapat ganun lang eh. Now, yan nangyari. Inabot ng 12 hours ang delay. Dahil po, bukod sa malayo pinanggalingan nitong BRP Cabra, dalawang barko yan ng Coast Guard, nakalimutan ko yung isa, ang pumunta dyan. Dumaan pa sila sa mas nakakatakot na harassment, kabilang etong nakikita ninyo dyan sa picture na na barko ng Chino. Diba? Grabe nga yung insidente na yan, oh. Naputulan ng daliri. Hindi ko hinahanap ko pa nga information. What exactly happened? Ano ba, napalakul yan? 'Di ba? Nataga? O ipinangsalag niya ba? 'Di ba? Hinahanap ko 'yun. Walang nagsasabi ng eksakto kung ano ang nangyari. Imagine, sa tapat lang nito po nangyari. Ako na-realize ko na lang na nasa tabi mismo ng BRP Sierra Madre nung nakita ko yung apakan eh. Yung apakan doon sa gilid nung pinapanood ko. Na may sumisigaw ron na isa na, "Hey, don't do that! This is our territory!" Yeah, nako, I really commend that person. Napakatapang niya. Naisigaw na teritoryo namin ito. Diba? Hindi katulad yung isa, sinigawan na, "Don't do that! Don't move!" Ba, di talaga gumalaw. Tumalikod na lang. Nakakaawa, oh. Alam nyo, kung bakit sila nagagalit kasi, ang mga Chino, they were, in their estimate, for more than 35 years na itong nandyan, dapat ito nagiba na. Dahil nga sa tubig dagat. Kaya lang nagulat sila, saan ang galing itong mga panukod? Yan. Oh, nagkaroon ng mga reinforcement, may mga tali-tali pa. 'Di ba? Yung mga yan, parang asero yata yan. So, hindi nagigiba. Lalong tumatagal. So, kaya naisip nila, etong Duterte administration, niloloko kami.